Okay, mag-comment tayo based doon sa napanood natin. So definitely, Pangulong Duterte steals the show. Ibig sabihin, nilamon niya yung mga bobo. Okay? Ibig sabihin, mga palangga, nakita ninyo na talagang akala nila yung ano na yon, yung invitation kay Pangulong Duterte para idiin o sirain ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya, pero yung spotlight nakatutok sa Pangulo. Okay? Mag-comment kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong, kung ano yung mga, yung highlights. Kasi, no, katatapos ko lang. Actually, hindi ko masyado naumpisan kasi borlog ang lola ninyo. Pero, I saw you're there. So, ngayon, mga kababayan, number one surprise guest, of course, si Inday Sara, na talaga namang all-out support siya kay Pangulong Duterte. Siyempre, tatay niya yun. At talaga namang nawindang tayong lahat dahil itong mga huwadcom na ito, ng mga tuwad committee na yan, itong mga samantalang ang PRRD, ang kanyang pamilya, like si Inday lang naman yata nandoon, ay cool na kulang at humahagalpak ng tawa pa doon kapag, binabanatan sila o sinusupla sila ng Pangulong Duterte. Okay, overall, we all know, mga kababayan, kung ano yung intention nila. Hindi na natin kailangan ipaliwanag yan. Pero again, ang may plot nito ay si Lee. So ngayon, mga palangga, yung pinaka-nalala ko ng huli, iba talaga bumanat itong si Pangulong Duterte kasi yung pinakahuli, yung nagdadadakdak itong si Raul Manuel na agi-agi ang linti niya. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit sumasayaw yung kamay mo? Tapos pilit niyang sinasapawan yung boses ni Pangulong Duterte para ma-overpower ng kanyang boses. Pero naririnig pa rin natin, di ba? Lagi kayong suspension, lagi sinususpend ninyo. Tuwing magsasalta ang Pangulong Duterte, it's like pinapatayan nyo siya ng mikropono. Pero hindi pa rin nananaig kasi nakita nyo kung ilang tao ang nanood. Iba't ibang channels, iba't ibang platforms. Baka during that time, baka may baka 2 million live viewers eh. If you add up, meron ba si Marcos Jr. ng ganyang viewers? Meron ba si Bangag Marcos ng ganyang viewers? Pag siya'y hindi ka maka 15,000, kailangan pa magbayad ng trolls para panoorin siya. Ito po ay patunay, talagang, sabi ko nga, talagang na take over ni Pangulong Duterte. Why? Why is the reason? Bakit nahinto yung buhay natin? Actually, Pangulong Duterte, nahinto talaga yung buhay ko dahil, kasalanan mo to. Meron sana akong gagawin na napaka-importanting gagawin ko kahapon pa. I have things to do. Na it's a paperwork. But again, pwede ko naman gawin after nito, di ba? Sabi kong ganon, hindi na, bukas na lang. Natigil yung mundo natin. Di ba? Natigil yung mundo natin kasi napaka-importante ni Pangulong Duterte at ibig sabihin, rockstar siya at talagang minamahal siya ng tao. Kung walang pakialam ang tao kay Pangulong Duterte, hindi yan sila mag-spend ng time like me. Kaya sabi ko, ano ba to? Sabi ko na gano'n, bakit hindi ako makatulog? Bakit, yung phone, ginaganyan ko, tapos yung mga nagsasaltang mga walang kakwenta-kwenta, pag pinababayaan ko sa nakakaidlip ako, pag si Pangulong Duterte, para ako may battery. Nabubuhay ako ng pinakabongga. Oh my God. So anyway, yeah. Sino ba? Nandiyan ba si Ate? Natin, baka may nag-message sa akin. Kasi sabi niyo, okay. Okay. Anyway, wala naman nag-message sa akin. So ngayon, mga palangga, puro point of order pag si Pangulong Duterte na hindi nyo kayang, kasi paulit-ulit na lang palangga. Let's talk about Trillanes muna, yung from dun sa pinakadulo. 'Di ba? Pinipilit niya yung luma niyang binabato kay Pangulong Duterte. Yung tungkol dun sa yung dragon na tattoo ni pangalan nito, ni Pulong, kasi daw ito ay patunay na siya ay miyembro ng ano ba yun? Quad something. Ayun, yung kay Trillanes din punta tayo dun sa Triad pala, hindi Quad. Sorry. Thank you, Vilma Aro Mugam. Thank you, Triad. Yeah, yung Triad na yon. Yung Quad pala, huwad, Anyway, luma na yun. Nasagot na lahat yun. At ikaw, Trillanes, di ba?
Ako nga lang, hindi ka nga umubrang. Di ba, nagharap tayo dito sa LA? Buwisit ka, wala kang paninindigan, hindi mo kayang kontrolin ang crowd na kaliit-liit, na wala pang 100 crowd. Hindi mo kayang kontrolin. Tapos dyan pa, nag-ano ka. Di ba, pa-umuntagid ka pag nagkita kita, abi mo lang. Yung mga binabato mo, luma, alam mo, mga kababayan, sinabi pa nga ni Pangulong Duterte na, kung meron kayong mga nakikita nyo pala na mga ginawa niya, di kasuhan. Nilalansi lang kayo ni Pangulong Duterte. Kung kamala sa Ilonggo, ano na gani sa Ilonggo sa aton? 'Di ba? Ano lang kamo, ginahanglang mo lang. Sino? Si Sas nandito? Baby girl, nandito ka ba? Wala, hindi ko nakita si baby girl. Anyway, mga kababayan, ginalango-lango lang kamo, sabi ni Pangulong Duterte. Oo, sabi niya, yung mga regular, mga lumang bato nila na, sabi mo na nung mayor ka pa, ay sinasakay mo sa helicopter, yung mga gusto niyang gurgurin, or pinagurgur niya, sabi ni Pangulong Duterte, man, doon sa mga Apo ba yun, at saka sa dagat. So ngayon, mga kababayan, maghanap na naman sila ngayon ng mga ihahagis sa dagat, yung mga hinagis ni Pangulong Duterte sa dagat o binato niya sa Mount Apo para idiin. Malinaw. Willing na nga siya willing nga siyang, sabi ni Pangulong Duterte, gusto niya nga pumunta dun sa The Hague. 'Di ba? Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa inyo na, sige, punta na nga ako ng The Hague doon kasi hindi nga ako nakapasyal doon. Tapos yung iba yung mga WAD committee, nililiteral ninyo at ang hina ng mga kukote ninyo. O talagang naghina-hinaan kayo dahil bayad kayo. Okay? So yung ini-insist ni Trillanes, I'm glad na pinaliwanag yun ni Pangulong Duterte na yung tungkol sa bank secrecy law na gusto niyang ipa-waive, di ba? Na sinasabi niya na nagsasalta lang daw ang Pangulo na gano'n, tapos hindi naman gagawin. Nilalaro ka lang magda-drug cartel na ilalagay niya yung pera sa loob. Alam mo, Trillanes, yung utak mo bala, daw ka mo lang ginsang buto ni Raul. Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Nasa politiko ka pa naman din, pulpul ka. Military ka pa man din na pulpul ka. Hindi mo ba alam? Walang pulboronic na katulad ng amo mong ko. Julul, walang ganon. Kung meron man, kung sino man mga miyembro ng mga pulboronic cartel na yan, ilalagay niya yung pera sa lupa o kung saan man sa vault. Kaya nga may tinatawag na bagman. Now, mga kababayan, so, ang tawag dito, tuwad comedy, utak ni Trililing ay lahar. Okay, so another issue, yung Duterte Youth Party List. Kapatid ba yon? Akala ko asawa ni Cardema yon. Manager, sabi ni Sas, ay pala si Sas. Sabi ni Sas, manager checks nga. Oo nga, yun pa yon. Sige, tutok tayo doon. Managers check daw. Di ba? Then, ito lang ang kadyutahan ni Trillanes. Ito na mga kababayan. Yan yung pinakita niya diyan. Yan daw ay ebidensya na yan daw ay mga bank account ng Pangulong Duterte na pinapasok. Kahit sino kayang gawin niyang mga kadyutahan na yan. Kahit ako, hindi ako magaling sa computer, kaya kong gawin yan eh. Okay? Paano ka maniniwala dito? Ay, Trillanes, talagang gusto mong magbida-bidahan. Total, sabi mo, may nakuha ka, may nadukot ka, may nagbigay sa'yo na bank account o manager's check. Ipakita mo sa taong bayan kung matapang ka. Ipakita mo na may hawak ka kasi ako, may mga hawak akong check.